Iba. Che. Hello, good evening. So, pwede na kayo mag-on cam habang tayo-tayo pala. Huwag na kayo mahiya. Lang. Hindi ko sige na eh. Sasalamin lang ako. Maulan din ba sa inyo? Ang ulan dito sa amin eh. Oh, yes. Maulan din. Medyo, dito rin, medyo tumigil na. Pero, aray, pabugso-bugso nga din yung ulan dito eh. Sana nag-dinner na kayo, no? Nag-share screen lang ako. Ay, mali ako nang share. Screen one. Madali lang yung topic natin for tonight. So, sana ready kayo. Parang nakakamiss na mag-hands-on, no? Kaya wait lang, nag-aano eh. Hindi ko maayos yung screen ko. Yan. Okay na. Nakita niyo na yung Canva? Canva. Yes po, Very. kita na. Okay, thanks. So, good evening everyone. Flash ko lang to ng mabilis. Kahit kanina na-flash naman na to and every week fina-flash naman to. Quick reminder lang for us about the house rules and policies. Learning is fun. Okay na. So, learning is fun. So, ready na ba kayo for tonight sa bagong topic natin? Type nga ako ng 1 kung ready na. Saan na ba sila? Sa yung Discord ko. Uy, ready na nga sila, oh. 1, 1, 1, 1, 1. Okay, perfect. So ayan, welcome, good evening, and welcome ulit sa ating booster room, level 1 and 2. Ang bilis, nasa week 5 na tayo. So tonight, ang topic natin is, madali lang talaga. Tinailor siya for level 1 and 2 talaga. So before tayo pumunta doon, so mabilisang Monday motivation lang tayo. So, ayan, sabi dito, hindi na, magtawag ba ako? Sige na nga, magtawag. Wait lang. So, pwede ako magtawag? Okay lang ba? Hindi ba ako... Hindi. Or gusto niyo, sige na, hindi na magtatawag, raise na lang kayo ng hands. Hindi na kami mag-volunturo muna. Para, syempre week 5 na tayo at nagkapalagayan na tayo ng loob dito. So, raise ng hands yung pwedeng magbasa and mag-share ng thoughts for our Monday motivation. Dapat paunahan to kasi yung nauuna, yun yung nauuna makakuha ng client. Ihihiya pa sila, oh.
Wala magre-raise ng hands. Gusto niyong tawagin? Ayun, meron na. Thank you, Miss Anna. Go. Ay, nakamute po kayo, I think. Hi, Ayan. sorry. Yan. Instructor Joyce, hello. Hi, everyone. Mm. So stop scrolling, start doing. Medyo ano ako dito, guilty. Madaming ginagawa. Pero for me, this means focus on the task at hand and prioritize kung anong dapat na maunang gawin para may matapos. Ayan lang po. Yun, thank you. Actually, guilty almost naman siguro tayo, no? Kasi karamihan dito sa nakita yung TBSA sa Facebook, sa ads, 'di ba? So malamang ang ginagawa niyo noon, sige scroll kayo. So, ayan, sabi nga dito sa motivation natin for tonight is stop scrolling, start doing, meaning medyo bawasan natin yung pagdo-doom scroll, pagiging zombie natin kasi hindi natin napapansin, sabihin quick break lang, quick scroll lang, pero makikita mo 2 hours ka nang nag-aano, 2 hours ka nang nag-i-scroll, tapos wala ka nang natapos. Sasabihin mo, wala kasi akong oras eh. Busy kasi ako eh. Dami ko kasi ginagawa eh, pero pag tinignan mo anong yung 2 hours, yung 3 hours na sa maghapon sa napunta sa pag-i-scroll lang. So, okay lang naman from time to time, pero wag naman lagi, no? So, yun. Quick reminder lang yun na medyo bawas-bawasan natin and prioritize natin yung dapat kailangan. Kung gusto natin ng fam, check. Gusto natin ng client, so bawas-bawasan natin yan. Okay. So ayan, ngayon, kami ulit yung kasama niyo. 'Wag na kayong maumay kasi konting linggo na lang magtatapos na yung level 1 and 2 natin. Tapos siyempre babalik din tayo level 3 and 4. So I'm Instructor Joyce and nandiyan ulit si TA Iza for us. And kami yung kasama nyo for week 5 until the end of the week. Until week 6. Tapos mag-co-work na lang tayo for week 7 and 8. So, ayan. Konting rundown lang ng ating topics or roadmap for the level 1 and level 2. So, sa week 5, tayo ay nasa lead gen na. So, ang topic natin is for basic lead generation na. Wait lang. Ay, sige yan. So ano ba ay hindi pala ako magtuturo, bakit ako yung So tapos na tayo sa goal setting, tapos na tayo sa may mga market and offer na kayo, meron na kayong nakapag-optimize na kayo ng profile, no? Tama, nakapag-optimize na kayo, 'di ba? O yan, mga nag-o-off cam kasi ayaw makita yung mga ano, mga sikreto nila. Ayaw magpakita na baka mahuli, wala pala talaga. So meron na ring mga portfolio. Sana naman, no? Ay, may nakikita na ako umiiling-iling. Meron nakikita na ako umiiling-iling, walang portfolio. Pero okay lang 'yan kasi meron pa naman tayong araw, 'di pa naman matatapos yung araw bukas. Ongoing pa po, okay lang 'yan. Actually, yung portfolio is ongoing process naman talaga siya, from time to time ina-update siya para kung meron kayong bagong skills or meron kayong bagong offer, ma-update niyo siya. So, hindi ko din kasi talaga masasabing tapos na or meron na. At least meron na kayong kumbaga ongoing project na nagagamit. So for tonight, basically Jen, hindi ko na patatagalin. Ano? 7:16. Kaya pa. So before tayo mag-lead funnel na nga. Oh wow, may lumi-lead funnel pa nga dyan. Susunod may speaker na tayo. So before, oh yan, ano muna tayo? Ay, dumadami tayo. Sige. Tag dito, on ka muna kayo. Baka bumaba yung count natin eh. On ka muna kayo, mag-picture taking muna tayo. Stop share ko lang ng mabilis. This will just be about 1 to 2 minutes. Picture taking lang tayo, class. Wear your best and sweetest smile. Wait lang ha, lipat ko lang kayo dito para madaling picturean. Oh, sige na, inintay namin kayo. Asan na kayo yung iba?
Kaya ba mag-on cam nung iba? Ay, kaya naman. O, na yan, nag-on cam na sila. Sige. Baka sine-setup pa yung camera. Baka tumatakbo pa sila galing sa lamesa papunta sa ano. Sige, hintayin namin kayo. Lunukin niyo na yan, tapos ngiti na tayo. Uminom muna ng tubig, baka may makita. Alam ko naman kumakain din naman kayo ngayong oras na 'to. Yung iba, kaya pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miss Elms, JR, Lori May, kaya. Ay, si Miss Maria, Regina, Miss Marilu, tsaka si Kath. Wait namin kayo. Oh, di nyo kaya. Very, dedicated naman this babae. Nagpapa-breastfeed pa yan, nagma-mommy kangaroo pa yan diyan 'no, pero naka-on cam. Yung iba hindi nahahabol, magpi-picture taking na kami. Wala na? Oh, promise? Sige, Kayo magtatampo 'pag wala kayo sa pinost namin, charing. Sakto wala kami sa picture. Game. Ayan na, humabol si JR. Oh, 'di ba? 1, 2, 3, smile. Okay, hold those smiles. Ang ganda naman ng mga ngiti niyo. Parang ang ganda ng weekend niyo, Kamusta yung weekend niyo? Ang gaganda nung ngiti, oh. Parang ang daming nangyari nung weekend. Parang refresh na lang lahat, oh. Oh, jump shot, charing. Okay na, sige, thank you. Hindi na tayo mag-jump shot kasi maulan, baka madulas tayo. Ano yan? Ayan, lipat ko na ulit kayo sa kabila. Si Ryan ang saya-saya. Ano yan? Di ko nakikita. Noodles? Mamimigay ka o may sponsor na tayo ng merienda? Okay, so tapos tayo picture taking. For announcements, wala. Meron tayo. Quick announcement lang bago ako tumalon dito. So, yung assignments from week 1 to week 4, merong link na sinend si TA Isa, dun nyo na lang din i-submit. And then, quick announcement lang, meron tayong, if na-remember nyo before yung batch 15, meron tayong free webinar before, 3-day webinar about bookkeeping. This time, may upcoming batch kasi tayo for batch 16, tama ba? Or batch 17. Anong batch na ba ngayon? Hindi ko na matandaan. Basta yung new batch na papasok is meron ulit na free 3-day webinar, but this will be different from the last one that you attended. Iba yung magiging dito yung topics, yung pillars ng webinar na to. So iba yung magiging atake this time. Kasi medyo as mentioned by Miss Rufa last time, 'di ba? Medyo magkakaroon tayo ng a bit change lang naman. Pero sana maka-attend kayo. So if you want, register na kayo dun sa free 3-day webinar. Kasi sayang din naman. Maganda yung topics nabasa ko na yung topic. So sana maka-attend kayo. Tapos you can share din dun sa comment section kung natulungan na ba kayo ni TBSA so far, kung how's your journey, or kung hindi man kayo makapag-share doon, pwede kayo makapag-share sa amin kung kumusta na yung journey nyo, kung may struggles kayo, challenges, and whatnot. So ayun, pwede nyo naman yan i-share. Yun lang yung quick announcement ko yung about sa webinar kasi malapit na. May scholar ulit. Hindi ko lang sure. Hindi ko sure kasi hindi ako part talaga ng admin team. Part lang ako ng booster team ngayon. So, hindi ko sure yung mangyayari. Pero nabasa ko lang kasi yung, ano ba ang tawag doon? Yung parang table of contents. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. Basta kung merong scholar, o, di ba, malay nyo, pumasa kayo, may extend pa ulit kayo ng 1 year. Meron, 6. Talaga ba? Confirm ba yan, Ryan? Ay, yes. Yan, nahahalata tayong hindi nagbabasa ng email. So, ayun, meron daw ulit scholar. So, yun, di ba? Malay nyo mabunot kayo. Actually, alam ko pwede eh. Pwede namang mabunot. Tapos, if ever mabunot kayo, so extended kayo ng 1 year. So, ayun, attend kayo. Sayang din yun. So, ayun. Yun lang yung quick announcements and assignments. So, pasok na tayo sa topic for tonight.
So, yung magdi-discuss, bago ulit yung magdi-discuss natin, eh, actually kaka-apply niya lang last week. Last week lang siya ano, last week lang siya nag-apply sa TBSA. So, ngayon nandito siya ay, wait lang. Yan, nag-stop share na ako para mapag-share siya. Para magturo sa'tin, para mag-share, oh, 'di ba? So, hindi ko na papatagalin. Hi, Tia Isa, oh, 'di ba? Welcome naman natin siya, Hello, bagong-bago hello. 'yan. Good evening. Good Instructor Joyce, evening. okay lang ba ako mag-ano, screen share? Yes po, na ano ko na, nag-stop share na Okay, ako. sige. Thank you. Ayan, thank you. Wait lang, ayusin ko lang. Hmm, Ayan. So, medyo kabado ako kasi ito yung topic na hindi ko talaga masyadong ano, kaya natatawa ako. Hindi ko siya talaga yung ginamit. So, yon. So, ang topic natin ngayon is ano, basic lead generation. So, I'll discuss the basic sample lang. Kasi ito yung parang based from my experience lang sometime March, parang once ko lang ginamit. Tapos si Instructor Joyce yung magdi-discuss mamaya yung nung pangmalakasan natin. So what is lead generation? So lead generation is the process of attracting people who are potentially interested in your product or service and guiding them to take action like booking a call or sending you a message. So ano ba ibig sabihin nun? So it means parang people getting interested in what you offer. So whether it's a product or a service, kung ano yung ino-offer mo, 'di ba? So bago nating pag-usapan yung getting leads, parang it's super important na to make sure your chosen platform is ready. 'Di ba yan na yung mga napag-uusapan natin nung past week. So I hope meron sa inyo naka-start na mag-optimize ng mga profile nyo. Kung ano yung napili nyo. Whether Upwork, LinkedIn, or kung anong social media pa yan, kung anong gusto nyo. Kasi 'di ba kung hindi naman optimize yung profile nyo, tapos chinek yan ni client, tapos hindi cleared kung ano yung ino-offer nyo sa market, yung offer statement nyo or kung ano yung may help nyo sa target market nyo. So baka unang tingin pa lang ni client. So parang hindi na sila ganahan na i-browse yung page nyo kung hindi optimize yung profile nyo. So, or worse, baka isipin nga nila baka scammer kasi tayo. So, kaya sobrang important lahat nung ginagawa natin dito, yung mga tinuturo ni Instructor Joyce. Kasi lahat yon importante. So, walang shortcut dapat ha, kasi lahat yon as in, walang tapon. So, make sure na optimize na yung ano, profile nyo or kahit man lang dapat ongoing. So, ibig sabihin nun dapat meron kang clear na picture, 'di ba? So, dapat mukha kang katiwa-tiwala, trustworthy, tapos means business. So, mukha kang mapagkakatiwalaan dapat do sa profile picture mo. So, dapat meron ka ring bio or yung headline na that says who you help and how. So, yan yung offer statement nyo. So, lahat na ba tayo dito meron na bang ano, offer statement? Type nyo nga kung number 1 kung meron na. Ayan, thank you sa sumagot. Salamat. Very good kayo dyan. So, next is dapat meron na rin kayong parang link, yung offer nyo or yung way to contact you. Siyempre, yun yung pinaka-importante para hindi na ma-stress si client kung saan nila kayo i-reach out. So, dapat ngayon meron na kayong Calendly link. I think meron din tong parang diniscuss sa masterclass nyo, yung paggawa ng Calendly link, sorry. Meron ba? Ayan, very good. So, dapat meron na kayo niyan ha. Tapos, so dapat nagpo-post na rin kayo, gumagawa na rin kayo ng ano, valuable post sa whether sa LinkedIn or sa Facebook nyo, 'di ba? So, kung may time kayo, sali kayo dun sa LinkedIn pad ni TBSA. So, kasi doon kayo matututo eh. So, maganda yon, sana mag-join kayo doon. So, going back to our topic. So, parang getting leads, finding people who might be interested in what you offer. So, yon. So, saan ba natin sila makikita? 'Di ba? So, eto pwede naman natin gawin para makita natin sila. First, eto, posting helpful content on social media. So, ayun nga, if makakasali kayo dun sa
LinkedIn pad ng TBSA. Ito yung group na palagi kayong magpo-post ng yung mga valuable posts na yung iba niyong kasama, i-share kayo para mas marami yung engagement. So next is talking to people in the comments or DMs. So, actually ito hindi ko pa 'to naranasan kasi, nahinto ako sa pag-a-apply. So, share ko muna commercial lang konti. Kasi para 'to sa mga, nawawalan ng pag-asa or nawawalan ng confidence para mag-apply. So, kasi nung March, nag-start ako mag-apply. So, kinumpleto ko na lahat ng paraphernalia ko. Lahat 'yan, yung portfolio ko, website, at kung ano-ano pa, yung resume. So, inaral ko is bookkeeping, 'di ba? Pero ngayon napunta na ako sa road ng pagiging tax preparer. So, ang layo, 'di ba? So, wala akong alam sa pagiging tax preparer, pero nag-apply-apply lang din ako. Tanging baon ko lang dito yung ayun yung client getting na tools na ginawa ko na sinimulan ko nung February. So Hindi parang yun yung Apollo. marketing. Hindi ko naririnig sa kanya Apollo. Ito, Hello. Apollo. Rinig pa ba ako? Parang may nag-interrupt kasi. Ayan, Yes okay. po, Sige, okay. thank you. So ayun nga. So wala naman akong pakialam noon kung kahit hindi ko pa alam lahat. So basta ano, bahala na nag-apply lang naman ako nung nag-start ako. So siguro nakalimang send ako ng ano noon, proposal. So hanggang sa nakakuha ko ng first interview ko ever. So ayun sa awa ng Diyos, mare-regular na ako sa pagiging tax preparer. So yun nga. So, since matiyaga ako sa paggawa ng mga ito, 'tong mga portfolio na 'to, yung mga video introduction, lahat ng mga ano, pinattern ko lahat ng mga ginawa ko sa diniscuss last year ni Instructor Joyce. So, sobrang laking help talaga sa akin yun. So, kaya apply-apply lang kayo. Huwag kayong matakot na kapag makita nyo na ang daming requirements, subukan nyo lang kasi tingnan nyo nga ako na kahit wala akong alam sa pagiging tax preparer, may isang tao na tumanggap pa rin sa akin. So yun lang, commercial lang yun. So yun nga, going back to ano number 3, offering something free in exchange for their email. Ito yung ano, lead magnet. So ipapakita ko sa inyo yung sample. Wait lang. So ito yung lead magnet. Para alam nyo na rin kasi kapag magli-lead magnet kayo, gagawa kayo ng email, parang ganito yung sample ng email na ika-craft nyo, na isa-send nyo sa magiging list ng mga target nyo. So, ito yung sample. So, para makakita na rin kayo ng lead magnet, ito na rin yung sample. Wait lang. Meron akong sample ng lead magnet na naka-align din to based dun sa branding ko. So, nakikita nyo ba? Hindi ko kasi kita yung screen ko. Yes. So, ayan. So, dapat meron na rin kayo dyan. Madali lang yan, kahit one page lang yan, gumawa kayo niyan. So, yan yung i-offer nyo sa inyong mga kakausapin, sa mga leads nyo. So, yon mabalik na tayo dito. So, next natin is reaching out. Sorry, hindi ko pala nabigay yung example ng ano, no? Posting helpful content on social media. Ito yung sample ko. Kinuha ko lang sa LinkedIn ko. So, ayan. So, ito yung mga sample ng gagawin yung ano, pagpo-post sa LinkedIn. Sino na dito ang nakatry ng mag-post sa ano, sa LinkedIn nyo ng mga valuable post? Sino na yung mga gumagawa? Okay lang ba type 2 sa ano, sa chat box? Ayun, very good. So, marami-rami naman pala. Ayun, 2.5. Sayang, very good kayo diyan. O yan. Tama yan, sinisimulan niyo yan habang nag-aano kayo, nag-aaral. So, ayun. So, now I wanna share with you the tool that I personally recommend for finding potential clients. So, it's called Apollo.io. Actually, marami sa market na ano, yung top tools for smarter lead generation. We have Apollo.io, Phantom Buster, Hype Train, Hunter, tsaka Smartly.ai. So, pwede niyong gamitin kung ano yung pinaka-comfortable kayo. Actually, parang hindi naman 'to masyadong basic. Parang medyo advanced na siya. Pero, um, Instructor Joy, tinuturo ba sa ano, sa Booster 3 and 4 yung
parang ganito rin, yung parang advanced level ng lead magnet. Ay, sorry, lead generation. Medyo. Okay. So, kasi hindi ko kasi na-try yung iba. Ang na-try ko kasi nga nung summer, etong Apollo.io. So, kaya ito yung parang gusto kong i-discuss ngayon yung example niya. So, wait lang. Gawin natin siya ng actual ha. So, kasi for me, kaya ito yung napili ko. Actually marami na ako na ano, na-explore. So triny ko na 'yan lahat yang mga 'yan. So for me, eto na yung pinakamadali sa'kin 'tong Apollo.io. Mukha lang siyang intimidating, pero madali lang siyang gamitin. So 'yan yung ire-recommend ko sa inyo kasi it works best for me. So although paid up siya, pero siyempre nagtitipid tayo. Puwede naman tayong, hindi mag-paid subscription kasi puwede nating gamitin yung free version lang 'yan, okey lang 'yan. So, ang technique lang is gumawa lang tayo ng iba-ibang email address kasi medyo mahal yang pag-subscribe diyan sa apollo.io. So, hindi ko rin sure kung yung free plans niya, eh, yung limitation nung, free plans niya pero let's find out later. So ngayon, okay lang ba kung merong mag-volunteer or kung ano, para gawin natin aktuwal kung paano gamitin 'to? Saglit lang 'to, as in sobrang dali lang. Para makita lang ng iba yung ano, pag-start ng pag-subscribe sa pinakasimula, para lang makita nung iba. Nagamit ko na kasi yung ano ko, eh, yung email address ko para sa ano, pag-subscribe dito. Meron bang ano, volunteer? O go na para makagawa na kayo Oo, ng madali Apollo. lang 'to, promise. Iga-guide Iga-guide ko tayo ni naman Tia kayo, eh, oo. Isa kung ano Ako yung step magsasabi by kung the step para oo. mag-success. Ay siya, ayun, may commercial. So meron ba? O sinong magre-raise ng hands? Unahan na 'to, huwag na kayong magsiksikan, nagtutulakan kasi Oo, kayo, eh. 'wag na kayong shy. Actually yun nga yung ano, eh, yung matatapang sila yung unang ano, eh, O nagkaka-client, game. 'di ba? Ayun, may tumatawag. So, walang Hala, ano, walang magre-raise actually ng hands. wala. Nahihiya. Sorry, Ayan, O sige, ano meron ba? Wait lang, hindi ko ayan si nakikita yung Ryan. ano. Ay, si Ryan, very good. So mag-stop screen share ako. Wait lang. Ayan, tapang naman ni Tinuturo. Ryan, very good ka. Hmm, wala, I'm eating. Galit ka ba, Ryan? So ano, wala? Sinong mag-ano, O sige, nahihiya ako na ba nga lang. kayo? Shy. Sige. Ako na nga lang. Kita pa ba? Sayang di ko Ayan mapapakita si eh kung Steph daw. pinakasimula. So Ayan, actually, eto nagse-share. na yung ano, ay sorry, hindi pala ano. Ayan si Steph. Ayan. O so si Steph na, okay na? Oo, 'di ba? Ayan, very good si Laban na Steph. laban si Ayan. Steph. Good job. So ayan ano, Steph, okay lang ba mag-ano, share screen ka para makita natin? Sige po, wait lang. Hindi po ako maka-share screen. Ang sabi po, host disabled, participant screen Ay, oo sharing. nga pala. Paano kaya 'to? Tingnan natin. TL Joyce, mabibigyan ba siya ng ano, access? Yes, alam ko puwede na, eh. Wait lang, Oo, naka-on na siya, eh. okey. Allow participants to share screen. Ito. Ayan, go. Pa-try ako, Steph. Ah, Ayan, very good. Nakita Ayan, so na mas po ba? maganda oo, yan tama, oo, yan. So i-click mo yung sign up with Google. Ay, parang nawala.
Nawala ba yung screen ni Steph? Parang hindi ko nakikita. O nga, Nawala nawala yung nga. screen. Oo, nawala yung screen. Ayan, sige, okay. Ayan, sige, continue mo lang. Ayan, yung iba pala pwede yung sabayan. So, i-click mo lang kahit dyan, founder or marketing, tapos i-click mo na continue. Ayan. Tapos click mo lang kahit yung I'm just exploring Apollo, yung nasa baba. Ayan. Very good. Sige, sa baba, continue. Tapos, kahit i-click mo lang yung medium, I feel comfortable. Sige, tapos continue. Ano pong ilagay sa invite teammates? Wala na yun. Okay lang kahit wala na. Skip Skip mo mo na na lang lang. yan. Wala. Sige po. Na lang. Tapos, ayan. Ayan yung nasa baba, tas i-continue mo. Click ka lang kahit ano dyan. Ay, wait lang. O sige, i-continue mo na lang pala, sorry. Ayan, very good. Ayan, very good. Nasa ka na, homepage ka na. So, nakikita mo yung ayan. Kapag nandiyan kayo, nasa main page kayo, i-click nyo lang yung find people. Ito yung naka-highlight ng black. So, automatic na yan. Okay. So, i-click mo yung email status, yung drop down, tong nasa left. Ayan, yung drop down. Ayan, i-tick mo yung verified. Ayan, verified. Ayan, tama. Para verified email lang yung isha-show niya. Sige, tapos scroll down mo na. Sige, antayin lang natin. Nag-verify pa siya. Scroll down konti. Okay. So, sa job title sa taas. Sige, akyat, ayan. Sige, ayan. Tapos, siguro job title, ilagay mo siguro kahit owner. Mag-try tayo ng real estate na na niche. I-type mo diyan sa search for a job title. Sige, click mo muna yung ayan, ayan. Owner, halimbawa owner. Ayun, meron na. Sige, i-tick mo lang, click mo lang 'yan. Okay, very good. Tapos sige, scroll down pababa. Ayan. I-click mo yung location. Yung drop down. Ayan. Tapos ay asa na? Asa taas siguro. Ayun, location. So, sige, i-click mo ulit. Tapos, enter location. Pwede mo sigurong ilagay na medyo specific. Ilagay mo na California. Para ang mag-a-appear lang is lahat sa California. California. Tanggalin mo siguro yung United States. Baka Sige. Ayan, ayan. Sige, okay na yan. California. Ayan, very good. Tapos sa baba, yung employees. Since gusto ko maliit lang na group, i-click mo yung 1 to 10 na employees. Yan yung parang employee nung na yan, nung company na yan. Kasi mahirap kapag masyadong malalaking kumpanya. So yan, okay. So scroll down tayo. Tapos industry and keywords, paki-click. Ayan, very good. Tapos paki-type dyan, real estate. Ayan, sige, real estate. Okay na yun siguro. Okay, okay na yan. Sige. Tapos, ayan, okay na yan. Ayan, automatic na yan yung nasa right side. Nagge-generate na siya. So, i-hide filter mo itong nasa upper left. Ito yun may nakasulat na hide filter sa left side pa. Left side. Ayan, ayan, ayan. Very good. Para kita natin. Ayan. So, ngayon, at ayan na yung mga mga list, mga names ng pwede nating
i-message later. Ayan si Mike. So hindi pwedeng i-click yung access email para lang makita natin yung email address. Sige, I will comply. Click mo lang yung I will comply. Ayan. So papakita ko lang na may sige, pa-click ulit. Ayan, pa-close na lang muna nito. Ayun, ayan. So ayan, nakita nyo 'di ba nag-appear yung email address niya. So yung long method niyan, isa-isahin niyo yan na parang kukunin. Kukunin niya yung name, kung anong email address, ganyan bla bla. Pero meron siyang shortcut. Yun yung ituturo ko sa inyo. So pwede bang Steph, paki-click tick tong pangalan ni Mike, yan nasa left side. Yung may drop, ayan, paki-tick itong nasa left. Ay, sorry, mali. So, pa-back na lang ulit. Yung box, paki-click yung box pala. Sorry ha. Sige, paki-click ulit yung hide filter. Ayan, very good. Bilib ako dito kay Steph, napakatapang. Nagagawa niya kahit medyo pressured. Titik yung box na to, yung mga pangalan. Pili lang tayo ng halimbawa 5. Ayan. Pili tayo ng 5. Sige, pick 1, 2, 3, 4, 5. Ilan na yan? 5 na O po. sige, magdagdag pa tayo ng isa siguro. Kung dun sa taas na merong clear 5 selected, ay hindi pala yan. Sige, isa pa yan. Actually, dyan sa page na yan, pwede nyo siyang itik lahat. I think 20 yata yan, 20 people. O ayan, 25. Pwede nyo siyang itik, kaya lang medyo matagal. So for reference lang natin today, para lang mabilis, 5 lang muna. And then tapos, i-click mo tong export, yung katabi nitong research with AI, itong nasa gitna, taas. Sige, ayan, bandang kanan, export. Ayan, ayan, ayan. Sige, itik mo yan, click, export. Tapos sa baba, merong export verified emails only. I-click mo para sure na verified emails lang yung magpapakita sa inyo. Tapos click mo yung save. Ayan. Sige, ayan, success daw. Antayin lang natin. 1 to 2 minutes daw. Pero, ayan, click mo yung download. Ayan. Tapos, antayin lang na, ayan, sige, pwedeng pa-open yan. Sige, i-click mo na lang diretso. So, makikita nyo doon yung kumpletong details na ng lahat ng kinlik nyo dyan. Ay, nasa na yung Okay lang ba Steph? Pa-click ulit. Sige, antayin lang natin si Steph. Or baka Okay nasa po. download. Oo. Na-open ko na po, di po ba nakita? Oo, Baka medyo nasa wala. Ay, ibang baka screen. Oo, baka sa nasa ibang ibang screen. Wait lang po. Ito. Share. Ayan po, nakita na po ba? Ayan, very good. So dyan, lumabas na yung nyo, yung CSV file na yan. Ay, sorry, Excel. Mm. Pwede nyo nang i-delete yung mga hindi nyo kailangan. Hmm. So, halimbawa, ayan, yung Apollo na yan, yung verified. Itira nyo lang dyan yung email address kasi yun yung pinaka-importante. Yung LinkedIn profile nila, itira nyo rin dyan kasi pwede nyo silang i-add doon later on. Ayan, very good. So parang ganyan yan ha. So kapag may time kayo, pwede nyo silang itik yung 25 na tao na yon. I think hanggang 5 pages lang yung pwede sa free. Hmm. Ayan, yung mga yan, di na importante yan. Corporate phone number, other stage. And then tapos, later on, kapag meron na yan, pwede nyo na siyang isave sa lead generation tracker nyo. Sorry, isend ko nga dito. Wait lang ha. Ano ba to? Lead generation tracker. So, doon nyo siya ilalagay para natatrack nyo siya. Ayan.
So dati parang hindi ko makuha yung value niyan, itong lead ano na 'to, lead generation hanggang nung nakita ko na yung na-try ko siya, nasubukan ko at na-realize ko yung value niya. Ay, ayaw pala mag-send dito ng ano, Excel. Wait lang ha, close ko lang. Ayan, sending na. Sige, yan, yung industry na yan, pwede mo na yang i-delete. So, nakita nyo dyan, di ba, yung employee niya, yan yung numbers ng employee na konti lang. So, di ba, usually tayo naman ang kukunin nating company yung konti lang para ano, para mas maganda. For ano yun para sa mga nagsisimula. So, nakita nyo na yung sinend ko na ano, lead generation na list. So, pwede nyo siyang i-download, tapos, dyan nyo na siya ilalagay. Sample lang yung ano yung lead gen tracker. Pwede nyo siyang ano, i-update. Ayan, dyan. Tapos makikita nyo, meron din siyang drop down para sa Steph, okay lang na ano, pakipick yung platform. Meron kasing drop down menu. Ito yung katabi ng website. Sige, yung cell sa baba. Ayan, sige. May isang cell sa baba para lang makita nila yung drop down. Sige, yan. I-click mo yung drop down. So, pwedeng Instagram, Facebook, or what. So, yun lang, para lang makita lang nung iba. So, dyan nyo siya ipa-plot. So, ayan, salamat, Steph, sa pag-share. So, ngayon, Thank you po. Mag-stop sharing na po ba ako? stop sharing, oo. Sige Steph, po. salamat ha. Oo. Thank you din po. Oo. So, ngayon, meron na kayong you got your lead list. So, ano nang next? So, isipin nyo na lang na yung lead generation para siyang garden na full of seeds. So, yung each lead is a potential plant. Pero dapat you need to nurture them, alagaan nyo, diligan, take care, tapos nurture nyo hanggang ma-harvest nyo na yung result. So, ganun siya, ganun yung ginagawa natin ngayon. Hindi siya yung ngayon, meron na kagad result. Walang ganun. So, first, dapat ika-qualify muna natin yung leads natin. Tapos, after nun, start na yung conversation. Yun na yung makikipag-chika-chika kayo kay client, ganyan, parang nililigaw-ligawan nyo siya, magsasend kayo ng friendly message, ganyan. So, hindi nyo muna siya bebentahan, no? Hi, hello, I'm selling, I'm offering bookkeeping services, ganto ganyan, bla bla. So, yun. Tapos, next, dapat ino-nurture nyo yung leads nyo. Kasi sayang, nakakausap nyo na siya. So, magsasend kayo ng mga, information or tips or stories na makaka-relate sila. So yun nga, pwede rin kayo mag-send ng mga lead magnet or pwede kayong mag-offer ng free services nyo. So parang ganon. So tapos after nyan, kapag medyo nagpapakita na ng interest sa inyo si client, so dun pwede nyo nang siyang sendan ng Calendly link nyo. Doon na kayo magbo-book a call or meeting. So doon nalalabas yung discovery call. So after nun, pwede na kayong mag-offer, 'di ba? So parang ito na yung harvest time. So yun yon, tapos follow up. Sobrang importante yung follow up. Halimbawa, hindi kaagad naka-reply si client, huwag kayong mag-stop doon. Follow up pa kayo ng ilang beses. So yun, kaya diniscuss ko sa inyo para ma-feel nyo kung ano ba yung value nitong lead generation na dati feeling ko parang walang masyadong kwenta. Pero ang maganda pala siya. So, yun lang. Salamat sa time nyo sa pakikinig. Ayan. So, si Instructor Joyce na yung yung magdi-discuss. Salamat. Thank you, thank you. So kumusta? Merong sige nga, drop nyo nga yung keywords ng mga natutunan nyo so far about lead gen. Okay ba? Meron bang magli-lead gen sa inyo? Parang si Ryan nagli-lead gen na yan kasi parang gusto niya nga parang gusto niya mag-volunteer na siya, one session tungkol sa lead magnet. 'Di ba, Ryan? Biglang nag-off cam si Ryan. Parang gusto niya mag-volunteer, nakita ko kanina, parang excited talaga siya. Naramdaman ko dito sa kabilang screen, yung excitement niyang magturo. Hindi pa. Pagka mahiya, paano 'pag meron ng andiyan na yung paano 'pag nandiyan na yung opportunity, 'di ba? 'Wag na kayong mag-hindi pa.
Charik. So, ayun. So far, okay ba? Okay ba yung discussion natin? Meron naman tayo takeaway na so far. Still learning. Perfect. Oh, di ba? Oo naman. Life learning is a lifelong journey. So, naubos. Nagamit ko agad yung English ko ngayong gabi. Ano ba yan? Maganda po siya so far. Oh, perfect. Nice one. Okay. So, just to supplement yung na-discuss ni Tia Isa, ito yung weakness ko. Same. Charing. Same. Dahil nga yan yung isa sa weakness ko din, yung lead gen. Even before. Ginawa ko na siyang part ng mission ko. Mission! Ginawa ko na siyang part ng task ko. Na aralin si Legion. Alam niyo ba yung meme ni Maha? Nagiging si Maha na ako. So, ayun. So, inaaral si Legion. So, pag meron akong nakitang topic about how to attract clients, attract leads, close leads, ganyan. So, ina-attendan ko talaga siya, inaaral ko siya. So, from weakness, tinatry ko siyang i-convert into one of my strengths. So, ngayon, just to supplement yung discussion ni Isa na maganda na siya actually, diba? Ano lang, for additional input lang. So, may share ako sa inyo. Okay lang ba? Hindi pa ba kayo information overload? Kaya pa? Pa-type, kaya pa daw. Pa-type 4 nga kung kaya pa. Ano lang to, konti lang to. Bibigyan ko lang kayo ng very, very light. Very, very light. Ay, no. Matutulog na. Sorry, Ryan. Matutulog. Good night, guys. Sorry, Ryan. So, ayan, wait lang. Share screen. Ayun, thank you sa mga type 4. Mabilis lang to. Grabe naman yun, Ryan. Kakikita ko kumakain ka pa lang, matutulog ka agad. Huwag ka muna matulog. Magpatunaw ka muna. So, ayan. Kita niyo yung screen ko? Yes po. Okay, perfect. So, isa kong tenga. Isa kong earbuds. So, ano lang to. Actually, kung manunod kayo ng replay from previous batch, actually, parang last batch to. Ito din yon yung diniscuss ko for level 1 and 2 na presentation. So, ano ba yung lead gen? So, bigyan lang natin siya ng medyo deeper explanation. Ayan na yung tunnel. Yung funnel nat. So, medyo, bigyan lang natin siya medyo detailed para medyo magets nyo siya and namnamin nyo pa yung bakit kailangan natin mag-lead gen. Kasi, bakit ba kailangan? Kung wala tayong leads, patay yung business natin. Paano kayo magbebenta? Paano kayo mag-o-offer? Sino yung o-offeran nyo ng services nyo kung wala kayong leads? So, ano ba yung lead gen? Lead generation. So, nag-generate kayo ng leads for your business. Importante to para may continuity yung business. So, maganda yung flow ng business nyo, tuloy-tuloy. Hindi yung medyo mahirap kasi sa line natin na magiging kampante tayo sa one client only, yung sa de-depend lang tayo dun sa mga tawag dito, yung papasok lang, yung ganyan. Kasi hindi mo makokontrol yun eh, yung mga pumapasok lang, yung mga inbound, hindi mo masyadong control yan, or yung outbound mo, yung pag-apply, hindi mo masyadong control yan ng 100%. Kasi, syempre, sa 100 na applyan mo, ilan yung syempre, aabot ka ba 100, di ba? Ilan lang dun yung magre-reply, ilan lang dun yung papasa ka. Diba? Sa ilan na iko-contact mo, ilan lang dun yung magre-reply din sa'yo, ilan lang din yung mag-book a call, and ilan lang din yung mako-close mo. So, importante, like, meron kang flow ng leads para hindi makakat yung business mo, diba? Hindi yung minsan meron, minsan wala. So, ano ba yung lead gen? So, ito, nakita yung funnel, diba? Meron dati yung embudo. At dati, inisip ko, paano yung funnel? Embudo. Ayan, naalala ko siya. Embudo, paliit. Ibig sabihin, ito yung mga importanteng key elements for lead generation. So, bakit tayo nag-lead gen? It's to meet suitable clients. Hindi lang siya suitable. It's to attract or meet the right people. So, right, di ba? Yung fit sa atin. So, bakit for lead generation, usually kahit sa ang makikita nyong tawag dito, symbolism niya is usually a funnel. Bakit funnel? Kasi di ba yung funnel sa umpisa niya is yung malapad, yung malaki yung tawag ito, yung entrance, tapos pakipot siya.
Kasi from there, sinasala natin yung mga qualified, suitable, and right people na mag-a-avail ng service natin, yung kailangan yung service natin, yung matutulungan natin. So, yung surface level, nag-a-attract muna tayo. Paano tayo nakakapag-attract? Yun yung pag-post ng contents, yung pagmimigay natin ng lead magnets. So yun yung nandun tayo sa surface na yun, yung attracting, yung making them aware na nag-i-exist tayo, na nag-i-exist yung offer natin, yung business natin. So once you attract them, ika-capture nyo sila. Paano nyo sila ika-capture? Ika-capture. Yun yung through lead magnet nyo na or through your services. So, one way niyan, yung lead gen is yung lead magnet. Baka jargon, lead magnet. Ano ba yan? Instructor, paulit-ulit. Ano yung, okay, nagets ko na yung lead generation. Ano naman yung lead magnet? So, yung lead magnet, it's something na to attract clients, magnet, para namamagnet mo yung lead. So, ano ba yung mga freebies usually? Freebies like yung share ni Isa, checklist, or top 5 bookkeeping mistakes or top 5 bookkeeping checklists that you need to do for your business, ganyan. Or you can also generate leads or tawag dito, create a lead magnet through a webinar. So, pansinin nyo, ang lead magnet ni TBSA is usually a free 3-day webinar. So, dun niya kayo nakaka-capture, na-attract kayo sa pagpapakilala niya sa ads. So, gamitin na natin example si TBSA sa pag-generate ng leads, okay? So, paano niya kayo na-attract? So, meron siyang leads, ayan tawag dito, ads. Tapos yan, meron silang, paano niya kayo, and then yung offer niya. Saan kayo na-attract, di ba? Unang-una sa offer. Are you, gusto mo bang kumita habang nasa bahay, ganyan. Doon kayo na-attract, 'di ba? So na-curious kayo. Yun yung goal natin, maging curious yung leads, yung potential clients natin. Ma-curious sila sa anong ginagawa natin. Kaya and then pag na-curious na sila, papasok sila sa funnel. So ngayon, pag pumasok sila, para ma-capture mo sila, dapat meron kang something na ibigay sa kanila of value. So si TBSA ang binibigay niya is yung free 3-day webinar where you kahit 3 days lang siya, siksik-liglig umaapaw, di ba? And then from there, na-capture na kayo. Paano kayo na-capture? Binigay niyo yung email address niyo and yung pangalan niyo. Nung nag-sign up kayo sa webinar. So leads na kayo, potential clients na kayo ni TBSA ngayon. Ngayon, ika-qualify kayo. During the webinar, di ba meron doon na, this is not for you if ganito, if you're not willing to take or if you're not willing to do this, if you're not willing to do the work, or iko-qualify kayo if kaya ba ng budget, ganyan, di ba? Yun yung isa sa qualifying factors din ng ni TBSA. So, kayo ba yung right clients or kayo ba yung target market ni hold on. Ayan, ni TBSA. So, yun yung nagiging qualifying factor niya. Sa atin, on the other hand, ang magiging qualifying natin is ano ba yung sinet mong client avatar? Diba, dinefine natin sino yung nung week 2. Dinefine natin sino ba yung market natin, sino ba yung gusto nating makasalamuha, sino ba yung gusto nating ma-associate sa atin. So, kung kilala niya sila, dun yung sila ika-qualify. Kasi posibleng sa dami ng na-attract nyo, or nung nag-post kayo ng offer nyo, yun yung attract nyo eh. I'm helping businesses increase, ano ba yung mga offer statement nyo nun? Helping businesses have a crystal clear picture of their finances through organized bookkeeping. So, madami kayo ma-attract kasi madaming business owners na kailangan ko yan. Kailangan ko ng clear picture ng business ko. Kasi magulo yung bookkeeping ko, magulo yung libro ko, mayroon na akong backlogs. So, na-attract mo sila, ngayon pumasok sila sa'yo, nag-book a call sila sa'yo, na-capture mo sila kasi meron ka na nilang email and nag-book na sila sa'yo or nag-add friends na sila. In-add friend ka nila sa Facebook or nag-follow sila or nag-connect sa'yo sa LinkedIn. Ngayon, from there, na-capture mo na sila. Anong next magagawin? I-qualify mo sila. Para mas like qualify, you ask questions. Syempre, yung tawag doon, i-frame mo sila dun sa avatar mo, sa client profile na gusto mo, sa ideal client profile mo. Sino ba sila? Ano klaseng business ba sila? 'Di ba, ang una, dinefine mo yung market mo na ang gusto mo real estate, pero ang pumasok is plumbing business.
So, pasok ba sila sa'yo? Qualified ba sila as your target market? Dinefine mo yung market mo na, ano pa ba? Business that's earning around 10K per month. Pero sila, they're just starting out, so wala pa silang kita. So, they're just making 2 to 5K per month lang. Pasok ba sila sa qualifications mo? Or hindi? Or may isa pang lead na pumasok. They're making around 30K per month. Pasok ba sila sa qualifying mo, sa qualifiers mo na business making 10K per month? So, yung mga ganon. Or may pumasok, isa sa ideal client profile mo, gusto mo taga-Australia para daytime. Pero yung nag-i-inquire sa'yo is taga-US, EST pa, panggabi. So, pasok ba sila sa'yo? Qualified ba sila as a lead? Doon pa lang para alam mo na kung sino yung kakausapin mo. Alam mo na kung sino yung mga i-convert mo and in-nurture mo. Kasi yung last part nung sa funnel mo is yung converting and nurturing. Sa converting and nurturing, ito yung part na posibleng problem aware na sila or solution aware na sila, pero hindi pa kasi ma-fill yung gap between them and you. Hindi pa sila super hot na, okay, take my money, I need your service. Hindi pa sila ganon. So you have to nurture them. As mentioned by Tay Isa, na in-nurture mo sila, bibigyan mo sila ng something of value. And then from there, pag nurtured na sila, saka mo sila i-convert. Paano mo sila mako-convert? Diyan na papasok yung mga ano yung ginagawa ng service mo, ano yung features, ano yung benefits, what's in it for them. Paano sila matutulungan nito? Paano mo sila matutulungan? Kasi yun naman din talaga yung converting factor eh. Pag nare-realize na ni client kung paano mo sila matutulungan. So dun sa part na yun, ikaw mag-nurture para ma-convert mo sila. So medyo malinaw ba tayo doon sa funnel natin? Ano yung elements ng paggawa ng lead generation, kung ano yung mga importante? Type 5 nga kung malinaw tayo doon. Thank you, thank you. So, ayan, thank you. And then, so ayan, ano lang din to, halos inulit ko lang yung sinasabi ni Tia Isa kanina. So lead generation is about finding potential customers who are interested in your product or services. It's about finding the right people. So yung interested na sa product or service mo. Or pwede rin kasing nasa cold pa sila. Ibig sabihin, hindi pa sila interested, hindi pa sila problem aware, hindi sila solution aware. Meaning, ano lang sila, parang ikaw lang sa mall, pag nagpapalamig ka sa mall, nagwi-window shopping ka pa lang, hindi mo alam na, kailangan ko pala ng bookkeeping. Kailangan ko, may problema pala ako sa libro ko. Yung ganon, hindi nila alam na kailangan pa nila yun. So from there, i-convert mo sila to being interested and then i-attract mo sila. So i-attract mo pa lang sila na, good bookkeeping will do wonders to your business. So doon magiging interested sila. Bakit ano yung mga benefits ng good bookkeeping? So doon mo sila, na-attract mo na sila, pasok na sila sa funnel mo. Okay? So yun lang siya. Ano pa to? Parang nadoble. Okay, last part. Diba? Bilis lang. So ito, why lead generation matters? Bakit siya importante? As mentioned ni Isa kanina, di ba? Kasi ito yung magdadala ng pera sa negosyo mo, sa business mo. We are doing business here, so you have to mean business. So why lead generation matters? It's to increase your brand awareness. Ano ba yung brand awareness? Para makilala ka. Para makilala yung business mo. Kasi kung gumawa ka ng page, tapos sa mga kamag-anak mo lang din, kaibigan yung nag-like, paano malalaman ng potential clients mo na nag-exist ka? So you have to make them aware na yung service mo or yung offer mo is nag-exist, yung brand mo is nag-exist, and yung you are a potential solution to their problems. Remember, the bigger the problem, the bigger the money. So ayun, isa yun sa maging motivation nyo. So targeted marketing din siya. Ano ba ibig sabihin ng mga to? Improve conversion, sales, greater sales, and long-term growth. So sa targeted marketing, kasi for
mas okay mag-lead gen kung na-set up mo na yung mga kailangan mo. Tulad nga sinabi ni Tay Isa kanina, meron ka ng portfolio, meron ka ng market, meron ka ng offer. So alam mo na kung sino yung mga, kumbaga meron ka ng focus, kung sino yung mga kakausapin mo, kung sino yung mga i-attract mo. And then improve conversion sales. Bakit improve? Bakit nakakapag-improve ng conversion sales yung lead gen? Kasi the higher the number, the higher the chances. Say lead generation, ito I always tell this to my students na lead generation is a numbers game. Numbers game lagi yan. Business is a numbers game. Bakit numbers game? Kasi kung mag-lead gen ka for only 5 people, for only 10 people, how can you make sure na those 10 people na ni-reach out mo or in-applyan mo na lang, sige, kahit hindi na in-applyan mo, inbound, outbound, referral, is mako-close mo. Gaano ba kalaki ang conversion rate mo? Ang closing rate mo? Can you make sure na 50% or 100% ba ang conversion rate mo? Sa 10 in-applyan mo, lahat ba yun mako-close mo? Hindi, 'di ba? Posibleng 2 lang yung mag-proceed sa second step, tapos isa lang or baka wala pa yung mag-close doon. So, gaano ba kalaki yung conversion rate mo? 10%? So, kung 10% ng 10, ilan? 1 lang? Tama ba ako? Hindi na ako marunong mag-math. So, ayan. So, sa 20% ba? 2 lang? So, hindi mo rin kasi masabi, sa 100, sa 100 na a-applyan mo, ilan doon yung magre-reply sa'yo? Sa 10 email mo, kukunin mong email address dun sa Apollo, 10 lang. Ilan ba doon yung magre-reply sa'yo? Magkakaroon ng interest sa'yo? 5? 4? Ang taas na ng 5. Sabihin mong 5, that's a 50%. So from a reply rate of 50%, ilan dun yung magbubook ng call? 20%? 30%? Ilan yung mga close mo dun? So make sure na laging madami. It's a numbers game. Damihan nyo lagi yung generate ng leads or pag-reach out. Kahit sa pag-a-apply. Hindi yan yung, ito lang yung mga gusto ko applyan, ganyan. So damihan mo kasi syempre hindi naman din lahat siya tatawagan ka sa next or may screen ka kasi syempre meron din silang mga qualifiers, meron din silang mga criterias, 'di ba? So ganun siya. So greater sales, bakit greater sales? Kasi syempre the more na ma-close mo, mas tataas yung sales mo and for long-term growth para masusustain yung business mo in the long run. So hindi ka laging hindi lagi meron minsan meron, minsan wala. So for long term para meron kang tawag dito, yung continuity. So, yun lang. So, yung process, ano yung process natin? Attract, capture, qualify, nurture. So, i-attract mo sila. Paano ka mag-attract? You put out your offer statement out there in front of your market. And then, capture mo sila. Paano mo sila i-capture? Try giving out lead magnets. Try giving them something of value. And then, qualify if pasok sila sa criteria mo. If fit kayo. Pwede kasing fit sila dun sa ang tawag doon, yung client avatar. Pero pagdating dun sa mga psychological factors or yung mga ibang factors like sa ugali, sa work culture, baka hindi kayo fit. So, i-qualify nyo rin yun. 'Di ba? Baka kasi masyado silang workaholic na tipong hindi kailangan overtime, baka pati weekend nagtatrabaho sila tapos hanapin ka nila for pati weekend. Pasok nga sila dun sa business na nagbe-make ng 30 to 50K per month. Pasok nga sa real estate pero kailangan magtatrabaho ka din overtime and magtatrabaho ka din ng weekend. So sila ba yon? Sila ba yung gusto mong qualify mo sila sa mga ganyang bagay? And if they're qualified, nurture mo sila. So ganun lang siya. So far, what do you know? Dagdagan ko pa ba? Wala lang yun. So explanation lang pala to. So explanation lang to ng process. So basahin ko lang. So attract, it's to grab their attention with valuable content, offers, and a strong online presence. So dito mo sila ma-attract. So last week, di ba parang may analogy tayo na if may dalawang sari-sari store kang pagpipilian, mas papasok ka dun sa sari-sari store na maayos yung display, maliwanag, kita mo yung mga paninda, kesa dun sa isang madilim,
gulo-gulo yung stocks or hindi mo makita kung ano ba talaga yung binibenta, 'di ba? So that's one way to attract, yung meron kang offer, may strong online presence ka, maayos yung tindahan mo, maliwanag. So then capture. How you capture, you collect the key contact information to start the conversation. So paano tayo magka-capture? Kung hindi kayo mag-lead magnet, is yung isang ginawa ni TA Isa kanina through apollo.io. So pinakita naman sa atin paano gumawa ng account and paano siya gamitin. So yun, basic lang, 'di ba? So a free account 5 pages. So kung 5 pages, that's 25 times 5, 125 contacts na yung makukuha nyo. So start from there, 125 na yun, baka hindi nyo pa yun maubos sa isang buwan. So start from there. Tapos qualified, determine if they are a good fit for a product or services based on their needs and interests. So if good fit ba kayo, kaya mo bang i-fill in yung gap from them na problem aware or solution aware in your service. Kaya mo bang i-fill in yung gap doon para ma-qualify sila? And then nurture. Build relationships through ongoing engagement and personalized communication. So yan, nurture mo lang sila. Paano kayo nag-nurture? Pwede mo silang mag-check-in ka sa kanila kung connected na kayo sa LinkedIn or friends na kayo sa Facebook. Mag-chat ka from time to time na, hey, client, how's the business? Ganyan. Or through your contents, Facebook post, LinkedIn post, Threads, Pinterest, o kung ano man, kung saan social media kayo mag-engage. And isa din sa nurturing factor is yung through email marketing. So, dyan sila nurture. Sige, example is kapag meron kayong bagong website na pinupuntahan, di ba may nagpa-pop up dyan na parang may nagpa-pop up dyan na message, get 10% discount when you give your email address. So pag tinype in nyo yung email address nyo or kaya get free shipping when you subscribe to our email or when you input your email address. Pag sinend mo dun yung email address mo, na-capture ka na nila. Ngayon, kina-qualify ka nila through their offers, through their emails. So, nurture ka nila through their email marketing campaigns. So, nagsisend sila ng daily parang mga details about their products or services. Nagsisend sila ng mga marketing campaigns like may sale, Black Friday sale, ganyan, 66, 77, yung mga kunwari sa Lazada or sa mga local sales, diba? Yun yung uso, yung double digit sale. Or binibigay nila mga features, yung mga benefits nung product or service nila through email. So, yun yung isa sa pag-nurture sa atin. So, ayun lang, easy lead gen methods, nabanggit naman na ito ni TA Isa. So, yun lang to. So, through content marketing, newsletter, or lead magnets. So, ayan, binilisan ko lang siya. Wow, ang bilis ko, 15 minutes. Oh, ayan, questions. Tapos na, di ba? So far sa mga discuss natin, malinaw ba or may questions ba, katanungan? Kasi mag-move forward tayo sa ibang activity. May activity. So far, questions, clarifications? Sumasakit na yung ulo kasi saan to? Mabilis yung turo ko. Kung mabilis yung turo ko, reply na lang. Wala, malinaw, parang na-absorb nilang lahat. Dalawa lang yan pag walang sumasakit kahit sa classroom nila. 'Di ba? Dalawa lang yan, naintindihan or hindi talaga or wala talaga naintindihan. Nantok sa stress, sorry na. Kasi ako kung minsan walang tanong kasi lumilipad talaga yung utak ko. Clear. Thank you. So, ayan, yung others, okay naman ba? Wala kayong katanungan? Kasi meron pa tayong 45, 50 minutes. We can have a quick breakout room. All clear naman, kaya lang parang mahirap pa din i-apply. Very true. Mahirap i-apply, bakit? Bakit mahirap? Kasi hindi tayo nagsiset ng time
kung kailan natin siya gagawin. Kasi sasabihin natin, kailangan ko mag-lead gen. Alam naman natin, kailangan natin. Pero hindi siya nasa priority list natin. Tama? Real talk. Totoo ba? Nasaktan. Okay naman, so far magandang starting point for lead gen yung Apollo. Yes. Alam naman natin na kailangan talaga nating mag-lead gen. Alam naman natin na kailangan natin gawin talaga ito eh. Alam naman natin kung paano mag-lead gen. Kahit na yung basics lang, yung pag mag-reach out. Pero kasi hindi siya nasa priority list natin kadalasan. Sabihin, magli-lead gen ako this week. Kailan yung this week? Anong araw, anong oras, ilang oras? Wala. Wala, hindi natin sinet sa utak natin yun. Kaya nakakalimutan natin. Kaya na sasabi natin na mahirap kasi kumbaga ayan kumbaga na-occupy niya yung space, yung mental space natin sa pag-iisip kung kailan natin siya gagawin. Alam natin importante pero hindi natin siya binibigyan ng tamang time. It's really taxing. Gusto ko yung English kahit gabi na. It's really taxing my brain cells. Do you have a sample instructor name is initial reach out? Initial reach out our prospect based on the lead gen. Alam ko meron akong previous email eh. Hanapin ko, then I'll send sa Discord. Pag hindi ko na-send, itag nyo ako sa Discord para mag-notify sa akin. Hanapin. Alam ko may email ako dati. So, ayan. 8:18. Wala na kayo. Para mag-breakout room tayo, TA Isa. Para matry nila si Apollo. Thank Yes you. po. Welcome. Actually, mahirap naman din talaga siya gawin, si lead gen. Lalo na sa umpisa, yung mga hindi pa familiar. Pero first step kasi dan talaga is i-schedule mo. Schedule mo and mag-follow through ka. Kasi lagi lang siyang mahirap, lagi lang siya mapupunta sa mahirap na part if hindi mo siya talaga gagawin. Wow, parang pinapangaralan ko na naman yung sarili ko, nasasaktan ako sa mga sinasabi ko. Sasaktan ako sa mga sinasabi ko. Ako mismo. Ilan tayo? 23? Si 4. Ay, 6. Ay, 16. 6. And then, bakit ganun? Hindi ko siya malagyan ng oras. Nagbago na yung Zoom. Hindi ko malagyan ng time yung Zoom. Ay, yung breakout room. Sige, wait lang. Create. Ayan, may makikita na kayong invite. Ay, wait lang. Wag mo na kayo pumasok. Ay, wala pa. Hindi ko pa pala na-open. Excited naman ako doon. So, bakit sino yung lumabas? Shring. Ba't nabawasan tayo isa? So, sakto na yung bilang ko kanina. Anywho, anyhow. So, ano bang gagawin niya sa breakout room bukod sa magchichismisan? So, try to strategize. Ano na yung gagawin niyo for your lead gen? So, gawa na kayo, yung katulad ng pinagawa ni TA Isa kanina kay Steph, gawa na kayo ng account sa apollo.io. So, mabilis lang siya. So, mag-breakout room tayo ng mga 15 minutes. 15 minutes lang. So, gawa lang kayo ng account sa Apollo, tapos try nyo nang mag-extract ng leads doon. And then, tawag dito. And then, from there, bakit nababawasan to? From there, strategize na rin kayo sa inyong mga breakout room kung anong gagawin yung lead gen. Open ko na yung room sa 15 minutes. So, mag-broadcast na lang ako later. Ay, ito pala. Wait lang ha. Ayan. Open ko na. See ya. Yan, pasok kayo. Ay, come.
Pasok na kayo. Hello, welcome back sa ating main session. So, merong tanong kanina kasi bumisita ako dun sa isang breakout room. So, meron dong factor na sinasagot ko kanina kung importante daw ba yung annual revenue kasi trinay nila mag-extract from Apollo ng leads. So, dun sa CSV, meron dong column for annual revenue. So, they were wondering if importante ba siya or factor ba siya to consider. For me, this is something na I hope I knew when I was starting out. So, nasabi ko siya before sa isang session ko na sana nakakonsider ko to dati. Kasi noon, di ba, parang small businesses lang. Kasi small business lang tayo, so target natin is small businesses. But as we go along kasi, medyo natututo na tayo, ganyan, and medyo tumataas na yung pricing natin. Doon tayo nahihirapan mag-jump. Kasi yung mga nagiging target natin, or yung mga nata-target natin is small businesses. Nagkakaroon ngayon ng friction when it comes to pricing. Kasi yung businesses na to, na small businesses, ang kinikita lang nila, say, 5, 10K per month, 15K per month, tapos i-charge mo 1,000. Sabihin na natin 1,000. 1,000 per month, kung yun yung ideal pricing mo. 'Di ba? Ngayon, sabihin natin 10,000 sila, 10,000 kinikita nila per month. 10,000, 1,000 divided by 10,000 is around ilan? 20%, 10% na agad. 10% na agad ng revenue nila, yung kakainin mo. Meron pa silang other expenses. So ngayon, hindi na siya kurot eh. Masakit na siya sa bulsa ng businesses, ng business owners, kung 1,000 pa yung i-charge mo. So ngayon, i-aim natin yung mga annual, kung meron tayong ideal pricing or target income, target pricing for businesses na gusto natin i-charge, like kung ang gusto talaga natin i-charge is 1,000. 1,000 per client. For example lang naman, kung gusto yung 500, pwede din naman. 1,000 per client, for example. Make sure na yung 1,000 is mababang percentage lang ng revenue nila para hindi sila umaaray every time na magsesend ka ng proposal or every time na sasabihin mo na ito yung pricing ko. Kasi kapag sinabi mong yung pricing ko for all the services, ano na, end-to-end bookkeeping, I will do the daily categorization, generate reports, ako din yung magpe-payroll, ang charge ko lang dyan sa'yo is 1,000. Ako na lahat. Tapos makikita mo yung libro nila, 10,000 lang yung kinikita nila per month. 10% na agad yung kakainin mo, di ba? Aray talaga sila. Wait, sabi, ang laki na niyan para sa akin. Doon kayo ngayon nagkakaroon ng gap sa closing. Kasi hindi ngayon aligned yung sinisingil mo sa kanila doon sa laki ng business nila. So kung kumikita sila ng say 30,000 per month, what's 1,000 per month sa 30K na kinikita nila? Medyo yung friction nyo hindi ganun kalaki. So mas yung conversion nyo sa kanila is medyo smooth. And lalo na kung ma-relay mo ng maayos yung offer mo na kahit yung 30K sa kanila, yung 1K sa kanila sa kumikita ng 30K and up is kurot lang. So makikita nila as barya lang. Lalo na siguro kung mga medyo malalaki na yung maganda na yung positioning nila sa market. Hindi naman natin dinidisregard yung mga small businesses na nag-i-start lang kasi tayo nag-i-start lang din tayo, di ba? Hindi natin sila dinidisregard. Pero if we have a goal, certain income goal na gustong ma-achieve like 1,500 per month, ganyan, or $500 per client, kailangan natin siya talagang i-consider. Kasi kung hindi mo siya i-consider, always mong may encounter yung friction pagdating sa pricing. Minsan may magsasabi talaga sa yung mahal, ang mahal, hindi ko afford. Hindi talaga nila afford kasi magkano lang yung kinikita nila. So that's something to consider din kapag nagka-qualify kayo. So ayun lang, yun yung mabilis lang. So far, kumusta yung breakout room nyo? And anong napagtsikahan natin? Na-explore nyo ba si Apollo? Ay, instructor, yung kanina, di ba, Yes po. nung pumasok kanina sa breakout room, yung annual revenue niya umaabot ng billions. Parang parang legit ba yun sa Apollo na for a single proprietor like professional services consultant? At syempre,
alam naman natin na ayun, madami silang employees, but for me that's too much or too big for a sole pro. Parang I'm in doubt pag kung legit ba talaga yun or hindi. Okay, so ayun nakalimutan ko pala, thank you for raising that. So, isa yun sa factor. Kung marami silang employees, baka kasi malaki na siyang company. Ang ni-register niya lang is a sole. Pero kasi, pwede mo siyang, you have to do your due diligence din. Yung iba kasi dyan, so just a bit of chika, yung iba dyan, yan yung mga figures na nilalagay nila to make their business look good on the front. Kasi siyempre, sasabihin nila, or we're making 8 digits per month. So, anong tingin sa kanilang tao? They're doing well. So, kumbaga, tumataas yung perception value sa kanila ng tao. So, yung iba kasi dyan, parang hindi nila binibigay na yung eksakto, pero sasabi na, we're averaging this much. So, tumataas yung value nila, yung perception value sa kanila na, magandang company to. Mag-apply tayo dito, ganyan, avail natin service nila. Kasi if they're already, generating this much sales, ibig sabihin, maganda yung offer nila, maganda yung product nila, or maganda yung service nila. Kaya, maraming lang silang na-attract. Diba? So, yun, ganun nila pinoposition yung business nila. So, isa lang yun sa factor doon. Or yung iba, baka naman kasi talaga, malaki yung consultation fee nila. So, baka sa isang client is nagcha-charge sila ng, say, 50K per client. So, maka 10 client lang sila, 500K na yun. So, posible din yun. So, we have to check, ano ba yung ino-offer nila? Baka malaki kasi, baka kasi high, sila yung high ticket offer sila. Baka ganun din siya. Sole proprietor nga siya, pero high ticket kasi yung binibenta nila. Yung mga like lawyers. Magkano ba ang charge ng isang magaling na lawyer sa ibang bansa? Yung iba dyan is nagwa 1,000 per hour ang singil nila. 1,000 per hour yon. So, ilan yung ibibil nila sa isang client, sa isang representation, sabihin naka 5, sa isang client lang, sa buong buwan, makakabill sila ng 20 hours. That's 20,000 na, isang client lang. Hindi lang naman isang client ang nire-represent nila per month. So, posible din talaga siya if sole yung nire-register nila. And kasi pag sole sa ibang bansa is yung simplicity ng filing nila, kaya yung pinipili nila. So, posible din siya. So, i-check mo din yung yung background nila, due diligence din tayo. Kasi, yun, pwede din naman na baka talaga, hindi talaga legit. Baka kasi talagang parang fake profile lang sila, ganyan. So, baka nangunguha lang din sila ng leads. Pwede rin yun. So, we have to make sure na tama din talaga yung info. So, you have to qualify din. Sabi ni Sir, window dressing, keeping up with the Jones. Yung iba kasi talaga, kahit sabihin na natin, yung iba merong unethical behavior na ganyan na ginagawa nila yan to make their business look good on the front lang. Pero, syempre, as a bookkeeper, part nung tinuro sa atin inside, diba? Na i-audit natin yung libro nila. If they're willing if they consented, diba? I-audit natin. And then from there, makikita natin kung totoo ba talaga na 7 digits, 8 digits, 9, 10 digits yung kinikita nila. Kasi from there, makikita mo, ito yung front nyo ha. From my observation, you were averaging like sabihin natin 10 million per month or 10 million per year. But upon audit lang, yung quick audit walkthrough natin sa libro mo, the sales, na-duplicate kasi siya So, pumasok na siya as deposit, tapos binook pa ulit natin siya as income. So, nadodoble siya. So, inflated yung sales. So, pwede mong i-point out sa kanila yon yung mga ganong bagay. So, okay. So, hindi pala totoo yung figures namin. So, from there, meron ka ng value binigay sa kanila. Or, pwede kasing other way around nilang i-take yun. Are you telling us? Okay. So, ingat-ingat na lang din. So, are you telling us that we're trying to make us look good? We're trying to manipulate our figures? Ganyan. So, i-position natin siya ng in a professional way. Yan sa cellphone ko. So, ayun, ganun lang siya. So, kapag nahihirapan tayo wording, may ChatGPT naman. So, ayun lang. So far, any more questions? Malinaw naman yung apollo.io. Instructor, anong gagawin Yes namin po. once we get their contacts? So, magko-cold email kami sa kanila? Yes. If And kaya then we nyo can ng... inbox them. Okay. Cold email Sige. kayo. So, cold email kayo sa kanila kung kaya nyo na.
cold email kayo na, hey, I saw your profile, I saw your business, and just wondering if you're parang interested. By the way, I do this for a living. Ganyan, basta ano yung sabihin nyo. Yung iba, direct to the point mag-pitch. Yung malakas na yung loob, direct to the point. Hey, I do this for a living. If you're interested, we can have a quick call, ganyan, ganyan. Yung iba naman, nagko-cold email using a lead magnet. Hey, I saw your profile and it gets me, parang I commend your business doing this and that. You know what? Because I really like your business. I put up something for you. Usually I do this for my paying clients, but since I really love what you do, I'm sharing this like top 10 checklist or this cash flow tracker for free. You can use and abuse it. Use it whenever you want. Use it every time or whenever you want, whatever you do with this, but it's all yours. Let me know your feedback. Oh, by the way, I also do bookkeeping or I also do accounting for a living. So I made sure this is something that this is something that you'll use for your business. So yung mga ganon. So yung iba, nagko-cold outreach using a lead magnet. Yung iba, nagko-cold outreach diretso to the point. Mahirap mag-cold outreach to build relationship kasi hindi kayo nakikita. Like, very cold pa. Paano mo kung gusto mo mag-reach out dito to build relationship, gamit ka na lang ng LinkedIn or Facebook. Kasi di ba meron tong column where merong mga LinkedIn profile. So yun, connect ka doon. Or hanapin mo sila sa LinkedIn nila kasi may mga pangalan naman eh. So hanapin mo sila doon, pwede kang mag-pitch or mag-message sa LinkedIn or dun sa business page nila kung ayaw mo ng email. So ayun, pwede yun. Tapos dun sa LinkedIn ka, pwede kang gumamit ng lead magnet ng, hey, by the way, I saw your profile. I'm really impressed with what you're doing. And as I've read from your background here on LinkedIn, this is what you do. And I'm really into that area. So as a way of showing my appreciation, I put up a simple cash flow tracker for your business. This way, you can quickly track your inflow and outflow of cash. And by the way, I am an accountant or I'm a bookkeeper, so I know what I'm doing. And this is something that I'm sure that you can use for your business. So let me know your thoughts or you can abuse it, you can use and abuse it, ganyan. So no strings attached. Sabihin mo na lang, this is totally free. If you find this useful, let me know. So maybe I can send something your way in the future, mga ganyan. So, yun lang. So, thank you. Have a good day. So, pwede mo naman silang i-message na mga ganyan. Medyo mahaba na nga yun eh. Pero, yun, paikliit mo na lang siya. Any more? Actually, instructor, nakita ko yun sa exported Excel file. Tawag dito. Inano ko siya sa LinkedIn, legit naman yung company na yun at saka existing Wow. yung tao na yun. Pero meron doon na connect. So magko-connect kami doon sa kanila. And then Yes, after na pwede. mag-connect kami doon, magbe-message kami. Mag-i-inbox na namin siya sa Pwede. tawag doon yung welcoming na na we're trying to connect with them. And then okay. Alright. Yes, pwede. Pwede siya. Meron kami dating tama ba? 1, 2, 3 technique ba yung tawag yun? Basta, may ginagamit ako dati dun sa isang group ko. Nakalimutan ko yung tawag. Parang 1, 2, 3 technique or 3, 2, 1 yun. So, 3, 2, 1 ata yun. So, 3 likes sa posts niya. Hanap kami ng mga posts niya. So, 3 likes. Tapos, 2 comments. Tapos, 1 message. So, ganun siya. So, before ka mag-connect or ang ginagawa ko is nag-cheerlead. So, ano ba yung cheerleading? So, kino-congratulate mo sila, binabati mo sila na, hey, I like this, ganyan. So, yung mga post nila, mga recent post na something of your interest, or yung mga like top 3 na recent niya, like mo yon, papansin ka muna. So, for today, magla-like ka ng 3. Bukas, mag-comment ka naman ng 2. Comment ka sa mga post niya, pili ka post na 2. Para, hindi lahat ngayong araw mo gagawin. Kasi, para mapapansin ka niya.
So ngayon na na-like ka niya, mag-show up yan sa notification na nilike mo siya, lalabas yung pangalan mo. So bukas, magko-comment ka na naman, lalabas na naman yung pangalan mo. Sino ba 'to na-appreciate niya yung ginagawa ko. So sa susunod na araw magme-message ka, "Hey, I really love what you're doing and this is something that I find really aligned with my values or aligned with my ano ba, with my character, with my personality and I hope we can connect." So saka ka mag-connect or I hope you're into connecting. So I sent your connection request. I hope you parang accept the kanyan. Would love to be connected. So may mga ganung bagay. Kasi para hindi masayang yung connect mo. Yung iba kasi hindi taga-accept ng connect eh. So before ka mag-connect, nagpapansin ka na sa kanya. Ito liker to. Ito nag-engage to. Yung iba kasi medyo tawag dito, medyo ang tawag doon, yung gusto nilang yung mga nagko-connect sa kanila or importante sa kanila yung mga metrics. So, may lalaman nila na pasok ka sa nagbibigay ka ng engagement sa profile nila. So, makikipag-connect sila sa'yo. So, napapataas mo yung kumbaga yung value ng profile nila kasi nagla-like ka, nagko-comment ka, 'di ba? So, yun, pag nag-send ka ng connection request sa kanila, i-accept na nila. So, medyo mababa na yung chances natin na hindi tayo ma-accept kasi nagpapansin ka na sa kanila eh. Nakita na nila yung pangalan mo na nagpa-pop up sa notifications nilang nila. Hindi yung isang araw lang. Wag mo isang bagsakin tapos biglang magse-send ka ng connection. So medyo konti-kontiin mo. So yun yung isa sa technique na ginagawa ko kapag nagli-LinkedIn ako. So kaya kasi pahinga ako sa LinkedIn eh. Kasi may client ako. So yung pahinga ako. So aside from, pwede mo din siyang gawin sa Facebook. Kasi sa Facebook, di ba, mismong pangalan mo yung profile. So kapag nagganyan ka, kapag nag-cheerlead ka, and magsisend ka ng connection request, make sure, please, na optimize na yung profile nyo. Kasi mataas yung tendency na i-click nila yung profile mo. Pag nagla-like ka, excuse me, lalo na pag nagko-comment ka, kasi titingnan nila, sino ba tong comment ng comment sa profile ko? Sino ba tong nag-send ng connection request? So pag pinuntahan nila yung LinkedIn profile mo, tapos blanco or very vague, hindi mo sila makaka-capture ngayon. So make sure na optimize na siya. At least man lang yung banner mo, yung about you, yung headline mo, para alam agad nila na you really know what you're doing na. Kahit man lang yung basics na makikita nila na enrolled ka sa TBSA. So nag-aaral ka ng bookkeeping. So makikita nila na uma-attend ka ng mga zero session, ng QBO session, di ba? Kasi pinopost mo doon yung mga screenshot ng activities nyo or ng mga Zoom calls. So makikita nilang tinatry mong mag-keep up sa changes, sa technology changes, di ba? So yung mga ganung bagay. Pwede mo pang visibility post, yung mga ganito, yung mga Zoom calls natin, post mo dun yung mga discussion for today, yung mga key takeaways mo, paano mo siya ngayon i-apply sa business mo. So yung mga para pag nagpunta sila sa profile mo, okay, may alam pala to. So meron na akong mga na-convert from posting, from content creation sa LinkedIn, and from reaching out. So yung isa, na-refer na ako sa renters, sa mga tenants niya. Kasi siya, tinarget ko siya, parang, hindi ko alam na property rental manager siya. Tapos nasabi niya lang na meron siyang mga tenants or meron siyang mga hawak na properties na naghahanap nga ng bookkeeper. So, yun, couple of them yung nag-reach out. So, okay siya. Okay din siya. Hiningal ako. So, ayun. Any more? Ako, coach, ulit. Sige, sure lang. Yung sa, yung sa LinkedIn, nag-send invite ako sa kanya, pero meron dun sa LinkedIn na parang may note invitation if you want to personalize your invitation for that certain person or specific person. So, is it okay or is it a good practice na sa note na gagawin ko, parang pinapakilala ko yung sarili ko as a virtual bookkeeper? Pwede yun? Oo, Like, pwede rin. fun. Oo, pwede. Actually, lang yan eh, parang 5 lang per month yung messages na. Hindi ko sure ha, pero parang 5 lang yan per month. Yan ba yun? Kung yan yun, make sure na yung 5 sisendan mo na yun, talagang pasok na pasok sa qualifiers mo. If hindi yan yun, okay lang na mag-send ka ng note ng, hey, parang I'm Ryan, I do ganito, ganyan. So, I do this for a living, I do bookkeeping for a living. So, in case you have questions for your books, just hit me up. No strings attached.
I'll be happy to have a quick call. Basta kung anong gusto mo sabihin. Or kung masyado ng direct yung magbo-book ng call, pakilala ka lang, "Hey, I hope you're open to connecting." Sending a connection request your way, ganyan. "Talk soon." "Good day." Gano'n lang. Pang-connect-connect lang talaga. So, yun. Ito instructor yung ginawa ko, like for example, "Hi John, I appreciate your work as a consultant and the value you bring to clients. I specialize in virtual bookkeeping for professionals like yourself, helping streamline finances and support businesses or business growth with clarity and confidence. Would love to connect and stay in touch." Pwede yun? Hindi ba Oo, yun na pwede yun. nag-hard selling ako? Na Depende parang kasi sa streamline? hindi naman. Depende siya sa view ni client actually. Yung iba, okay lang yung mga ganyan. Yung iba talagang ayaw nilang binebentahan sila. Ay, mamatay na. So yung iba makikita nila as hard selling yun kasi takot sila mabentahan. Yung iba naman open sila sa ganyan kasi kumbaga open-minded naman sila. So depende yan sa point of view nila. Pero sa akin okay naman siya. So or pwede mo ring parang chill friend lang. Pwede mong i-present na you're just there to connecting with people in this industry and you find his profile valuable as part of your network. So would love to connect, mga ganyan. "Hey, I love the work that you do in the consultation industry and would love to have you part of my network. Is it okay if I send a connection request your way? Or are you open to connecting? Talk soon. God bless." Ganyan. Or lagyan ka ng PS, the PS, or just a quick note. I'm also, or for transparency, sabihin mo, "For transparency, I'm a virtual bookkeeper and I help businesses ganito, ganyan, ganyan." Para sa umpisa nasabi mo na kung ano talaga yung gusto mo, and then sa dulo may transparency or parang kumbaga meron kang disclaimer na para hindi sila mabigla na magbebenta ka. Kasi yung iba, akala ko ba kung simulan ng connection request, tapos biglang bebentahan mo pala ako ng serbisyo mo, yun pala ano ka ng bookkeeping. So yun, sabi "PS, I also do bookkeeping," or for transparency, "I'm a virtual bookkeeper, so in the future I might send something bookkeeping related to you, or if you have any questions, feel free to send them my way. Yeah, I'd be happy to answer them for you." Mga ganyan. Totoo, oo. Pakapalan talaga mo ako sa marketing. So medyo kapag mahiyain ka diyan na naman siya, sumilip na naman siya. So 'pag medyo mahiyain ka, "Ay ka daw sa kanila." 'Pag medyo mahiyain ka, mahihirapan ka talaga magbenta. Nagpapapansin na naman siya, 'di ba, bumisita na naman siya dito. So, "Huwag ka na patapos na kami." So mamaya ka na. Ayun lang. Ano pa ba ang question? So, okey na yung message mo kanina, puwede kang gumawa ng iba-ibang ano, iba-ibang version para kung sa tingin mo ito medyo, seryoso 'tong client na 'to, yung profile niya sa LinkedIn kung seryoso siya, yung pang-seryoso. So, ito kung medyo laid back 'to, kung medyo relax 'to, nakikita mo sa post niya na medyo relax siya, so yung medyo pang-connection, pang-friendly na approach. So, gawa ka and then test it. So, kung etong messaging na 'to, gumagana 'to, naka-reply 'to ng mga 10 leads, 'di gamitin mo siya ng gamitin. Itong messaging na 'to 10 na yung nasendan ko, 20 na yung nasendan ko ta's walang nag-reply, baka hindi siya effective, gawa ka ng bago. So, yung madaming versions is okey. Inom ka na, babalik ako mamaya. Inom ka na. Ganyan yan siya 'pag nakakita ng ano, Zoom, nakikisali. Any more questions? Okey lang, labas niyo na yung mga questions niyo, libre naman 'to. Or kung nahihiya kayo magtanong, puwede niyo naman i-drop sa Discord yung questions niyo, ta's dun natin i-ano, para hindi lang ako yung makakapag-pitch in, marami tayo. Puwede rin mag-pitch in yung other batches or yung ibang other coaches, makakapagsagot din sila. So ayan, kunwari, bigla kayong may tanong, i-drop niyo lang sa Discord. So ayun lang, I hope na may natutunan naman kayo ngayong gabi. We shared something of value. Ayun, may league magnet.
So we shared something of value and mapapakinabangan nyo. Yun naman yung goal, every week may mapakinabangan kayo sa mga tinuturo namin. And ano pa, kung meron pa questions, drop nyo na lang doon. Anong date ngayon? So 23. Wait, hold on. So ayun, kung hindi pa kayo nakakapag-register sa free trade day webinar natin, register na kayo kasi sayang, di ba? Sayang naman, malay nyo, manalo ulit kayo ng scholarship. Pati hindi mag-i-stack up lang yung membership nyo, hindi na kayo renew ulit. And then, syempre, yung goal natin, magkaroon na rin kayo ng client para kung ano, kung gusto nyo mag-renew, may pang-renew kayo, di ba? And ba ROI nyo na, di ba yan? Pwede pa yun. Yung alin po? Yung instructor, yung mag-register ulit sa TBSA once enrolled na kami dito, pwede pa ba yun ulit? Mm-mm. Pero transferable ba yun? Pwede ba yung Ay, i-transfer hindi. yung ano? Hindi Ay, mo siya hindi. mata-transfer sa iba. Kunwari, ikaw yung mapiling scholar, ikaw yung sa raffle, ikaw yung mag-i-extend, hindi sila. Ay, hindi mo siya pwedeng ipamigay sa iba. So, pwede yun magamit for the next, pag nag-expire na Pwede yung siyang 1 year. i-stack up. Diba? Kailan ka Alright. may expire? Next year, February. So, manalo ka, 2026, 27 na yung expiration ng membership mo. Ooh, okay. Thank you. Yes, attend na kayo. And if you want to spread the word na maganda tayo dito sa TBSA, masaya yung community natin. Pwede rin kayo mag-register as affiliate. So, nakatulong na kayo to share na makapag-invite ng iba, kikita pa kayo. So, ayun, di ba? I-register na kayo as affiliate. Ang dami ko ng chinika. Yes po, may nag-raise ng hand kanina. Nawala. Parang may nakita ko lumabas dito. May question po? Nasaan na yun? Hindi ko na makita. Nawala. Wala na yung nag-raise ng hand. Sorry, nawala. Biglang nawala. So, kung wala na, pwede na tayong mag-good night sa isa't isa. Nakikita ko nang humihikab na kayo eh. So, ayun. Salamat sa inyong 2 hours na pag-i-stay ulit sa ngayong gabi. Salamat kasi, ayun, napagtsatsagaan nyo kami. Nakikinig talaga kayo. Nakita ko nakikinig kayo. So, ayun, good night. Pahinga na kayo. Yung di pa nagdi-dinner, mag-dinner na. Sabay na tayo. You're welcome. Knowledge all the tips. So, if may question pa kayo, chat na lang kayo dun. Chat na lang kayo directly or drop nyo na lang sa Discord. Tapos kapag di ko nare-replyan kasi itag nyo ako. Kasi hindi siya nagna-notif sa akin kapag yung ordinary reply lang. So, pag tinag ako, yun dun lang siya nagna-notif. See you all next week. Thank you. Bye! Birthday ni Miss Alfie. Ni Coach Alfie. So, bati na lang din kayo. Ciao.